Isang magandang araw po. Gabi na pala o hapon, mga kabarangay. Pero bago po ang lahat, ako po ay nagpapasalamat sa mga ayon po doon po sa content ko na kailangan po ng isang team o ng hahabol na kapitan na mayroon po siyang political machinery. Bagamat mayroon din pong mangilan-ngilan na talagang siguro naging bisyo na po nila yung magkomento ng hindi maganda. So, salamat po sa mga naniniwala at nagtitiwala. Ngayon po ang aking content ay patungkol naman po sa mga nagiging problema ng isang grupo o isang team na kung minsan po ay ito yung nagiging dahilan ng pagkatalo ng iilan or minsan lahat talo. Naaapektuhan pa ang barangay captain. Ito po ay nangyayari sa 40 years ko po na paglahok sa mga halalang pambarangay bilang campaign manager. Ay halos isa o dalawang beses ko lang yata nakita na hanggang sa matapos po ang barangay at SK election ay talagang nagkakaisa sila, nagtrabaho as a team. Pero karamihan po in 40 years, pagdating po sa stretching, yung pong talagang malapit na o mismong halala na po ay nagkakawatak-watak na po. Bakit? Ano ba ang mga nagiging dahilan? Akin pong ibabahagi sa inyo. Yes po mga kabarangay, base po yan sa aking eksperyensya. Talagang minsan naggulo sila, nag-aaway-away. Minsan po kasi mayroong isang kagawad o ilang kagawad na sinasabihan po natin na as campaign manager nila na kailangan kumuha po sila ng leaders nila bawat purok, bawat distrito din. Ang iba po ay sumunod sa gusto natin, yung iba naman po ay hindi. Kaya kapag meeting di abansi na po o parada, natural po yung ilang kagawad na talagang nag-sacrifice na magbayad or magpakita ng maraming supporters niya, gagastos siya, may mga hawak po na mga tarpaulins ang kanyang mga supporters. Siyempre natural sa kanya yon, solo picture na lang niya ang nandyan. May mga lobo, may mga sasakyan na inarkilan niya para mas mahaba. Yung ilan naman po ni pamilya niya, wala siyang naisama. Siya pa ang galit ngayon. Yes po, galit pa. Siya na ngayong may problema, siya pa ang galit o sila pa ang galit. Ito pa yung system ngayon, mga kabarangay. Kapag nagkaroon na po ng mga pagtitipon or mga lakad, natural yung mga gumagastos po na kagawad or kung hindi man, ay sinasama po yung kanilang mga immediate family para may kasama po sila sa pagha-house to house. Ito pong iilan na talagang walang maisama siguro kahit anong gawin natin, yun nga po, nagmamaktol pa at ang sasabihin o sinasabi, inuhulog siya o nilalaglag siya ng mga kasama niya. Yan po nangyayari. Napakahirap po mga kaibigan. At kung minsan naman po, natural, merong 2-3 kagawad na magkaka-vibes yan. Mag-aambagan yan. Magsishare silang 3, gagastos, magpapagawa ng tarpaulin, nakasama yung kapitan, nakakapsyon, at yung 3 kung sino sila, dahil gumastos sila, ito namang ayaw gumastos, natural po hindi sila kasama doon. So yun po yung nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak o mga sigalot. Kapag po mayroong mga kasama talaga sa grupo na sasabihin na po natin na anong tawag doon, tuso, na ayaw gumastos, gusto nakakarga lang siya. Ito po yung sinasabi natin na kailangan talaga yung puhunan, kailangan po talaga ng pera. Hindi naman yung gagastos tayo na pambibili ng boto. May mga legal po, nagastusin talaga. Kagaya nung magpapamiting tayo, yung magmi-meeting di abansi tayo na kailangan mayroon tayong mga leaders. So kung meron ka pong mga leaders na kahit kagawad lang ang iyong tinatakbo,
ay talagang mas lamang ka po, makakaangat ka dahil meron kang lumalakad ng para sa iyo. Hindi lamang po yung grupo o yung iba nga po, kahit mga kagawad sila, ako po as campaign manager, may mga sarili din po silang mga campaign manager na lumalakad or pinapagalaw yung makinarya ng mga kagawad na yan individually. Ganyan naman po talaga. Hindi naman po sa lahat ng oras ay dinadala ka. Kailangan dalhin mo rin ang iyong sarili. Ito pa po ang pinakamasakit ngayon. Nagtapos na ang halalan, nagkabilangan na, kulelat siya, wala siyang nakuhang boto. Ayun, ikakalat sa buong barangay na nilaglag siya ng kanyang mga kasama. Samantalang sa mga parada pa lamang, wala man siyang mailabas na mga supporters niya. So sana po pakiusap sa mga hahabol na may team, magtrabaho po kayo as a team. Teamwork po yan. Tiwala lamang po sa bawat isa. Dahil kung ang kapitan po at ang 7 kagawad ay nagkakaisa, ang makakukuha ang boto po ng kapitan at ng mga kagawad ay halos equal lamang. Konti lamang po kung meron man na magkakaroon ng diferensya. Lalong-lalo na po sa mga sympathy vote po ng bawat isa. Ano po itong sympathy vote na sinasabi ko? Ang bawat isa po ng mga kandidato ay tiyak po na meron siyang tiyak na boto. Yung kapag sinabi niya ay gagawin. Alimbawa, asawa na lang, anak. Hindi po ba? So kapag ang mga simpatyang boto po ninyo ay pinagsama-sama ninyo, lagi po yan 1:8 at 8:1. Kaya lamang po, yun nga po kapag mayroon ng tuso na isa sa mga kasama, 2, 3, ay talagang napakahirap po na gawin yung sinasabi po natin. Ako po kasi ang ina-advise ko sa aking mga meeting sa mga leaders namin, sa mga supporters, sa mga nagtatrabaho sa pangangampanya, natural sa amin na po yan Ang pinapakiusap ko po sa kanila, kasi minsan hindi maiwasan. Siyempre iboboto si kapitan. Kung minsan po 3 o 4 ay ayaw po doon po sa 7. So ang pinapakiusap ko po sa kanila hanggat maaari, kung talagang hindi po nila magawa na iboto ng todo yung 7 kagawad, kung ayaw nila sa 3, pinapablanko ko na lamang po yung slot na yon. Hindi ko na sila sinasabihan ko sila na wag na po silang kukuha ng boto sa mga kalaban ng mga binoto nila. Yan po yung strategy ng aking ginagawa. Kung ayaw nila, wag na silang kukuha sa kabila. I-blanko na lamang nila. Yan po yung mga sinasabi ko na ginagawa ko pong estratehiya. So, siguro po hanggang dito na lang muna dahil medyo pagod po tayo at mayroon po tayong inaayos na eco-content. Ito nga pong paano ninyo isi-seminar ang inyong mga leaders. Lalong-lalo na po yung mga watchers at mga marshals. Abangan po ninyo. Real Talks based on facts.